7 ang nagpapapako sa krus ngayong Biyernes Santo sa Barangay San Pedro Cutud sa San Fernando, Pampanga. May flash report si Dano Tingkungko. Dano? Steve, gaya nga na inaasahan, dinagsa ng mga turista at mga dayuhan ang taunan at tradisyonal na pagpapako sa krus dito sa Barangay San Pedro Cutud sa San Fernando, Pampanga. Bukod kay Mang Ruben Enaje na gumanap bilang Kristo, hindi bababa sa 7 ang nagpapako sa krus. Dapat sana kasama dito sa listahan na ito ay isang babae pero hindi ito natuloy. 2 dayuhang babae naman ang nagpasa ng krus. Di pa ganong sumisikat ang araw, nandito na sa Borol ng Kalbaryo sa Cutud ang pamilya Lopez. Ang magnobyong ito namang British at Danish national, maaga ring dumating. First time raw nilang makarating dito. Bandang alas 7 ng umaga ay sinara sa publiko ang daanan patungong tuktok ng Borol. Hinigpitan na rin ang pagpapapasok ng bisita sa loob. Sa Purok 6 naman, inihahanda na ang Via Crucis. Ang programa sa kalsada bago ang aktual na pagpapapako. Direktor nito si Alan Navarro. Apo ni Ricardo Navarro, ang orihinal na nagsulat ng Via Crucis sa wikang Kapampangan noong 1955. Kahit na nung sabihin nila, basta taos sa puso mo yung pananampalataya kay Kristo. Kahit na yung bundok, pwede mong palipatin sa iba. Pag malakas yung pananampalataya mo. Hindi na maaalis talaga. Hindi na maaalis yan. Kung hindi na siya maaalis, gaano naman siya ka-importante sa bayan, itong tradisyon? Kasi dito una nag-umpisa yung kahit na yung pagpapadugo. Pasado alas 11, sinimulan na ang programa. Timang Ruben Enaje, di kakikitaan ng pag-aalinlangan sa ika-26 na taon na niyang pagganap bilang Kristo. Mang Ben, papakiramdam ilang oras na lang. Yain daw sa banda. Yain tayo mo lang anak. Kalimbalan! Bukod sa mga turista, meron ding ilang mga miyembro ng international media na sumama sa prosesyon. Kasama rin ang ilang magpapapako na rin sa krus tulad ni Aling Baby Mondares ng Bulacan. 4 na taon na raw siyang nagpapasa ng krus. Ngayong taon, handa na raw siyang magpapako. Sa 4 years na nagpapasan ako, nakita ko na talagang marami na babago. So itong ika-5 ko, talagang handang-handa na. Kasama niya ang nobyong Amerikano. Sa buong prosesyon, kaliwat kanan ng mga nagpapadugo sa Cutud. Nakatawag pansin sa amin si Mang Reynold na 20 taong nagpepenitensya. Wala siyang paa dahil sa polio. Ang pinagmulan ng panata. Marami, nagkakasakit ng pamilya ko. Magbuhat ng pinipinta ko, yun, nagbago lahat. Bawal magpapako sa krus sa mga dayuhan kaya ang 2 dayuhang babaeng ito nagpasan na lang ng krus. 1:15 ang sentensya kay Mang Ben. Steve, dahil hindi nga bababa sa 7 ang magpapapako ngayong araw o nagpapako ngayong araw dito sa Cutud, by batches of 3 ginagawa ang pagpapako sa krus. Una na nga riyan ay yung pagpako sa krus kay Mang Ben Enaje. Samantala, hindi naman natuloy ang pagpapapako kay Aling Baby dahil hindi nito nadala ang kanyang waiver na kinakailangan ng barangay o ng mga opisyal ng barangay bago kapayagan na magpapako sa krus. Ang mga bisita, samantala mga bisita, media at VIP naman sa buong proseso, sa buong kasagsagan ng pagpapapako sa krus dito sa Cutud ay hindi basta-basta makakaikot sa lugar sa labas ng kanilang designated platforms. Samantala, sa ngayon naman ay patuloy pa rin ang ginagawang picture taking ng mga turista rito at mga pagkuha ng mga memento dito sa lugar at siguro sa buong maghapon nga ay ayon sa ating pakikipag-usap sa mga opisyal ng mga taga-Red Cross at mga taga-City Health Office ay nagkaroon tayo sa buong maghapon ng 4 na kaso ng histro, kabilang na rito ang isang dayuhang turista at isang bata. At hindi rin bababa sa 3 ang napaulat na insidente ng pandurukot. Yan muna latest mula rito sa Cutud. Balik sa Steve. Maraming salamat, Dano Tingkungko.